Jesus Christ said, you must be born again. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, nang sabihin po ng Panginoong Hesus itong you must be born again, ang tinutukoy po niya ay spiritual rebirth. Pero yung kausap niya, ang unawa, physical. Kaya napaisip siya, paano ipapanganak pa muli? Papasok pa ba sa sinapok? Yun yung naging question eh. Yeah. So, lilinawin po natin. Kasi po, lahat naman po tayo. Nang una nating narinig o nagkaroon tayo ng kaunawaan patungkol sa salitang born again, lahat po tayo mali ng unawa. Dahil ang alam po natin noon, pag sinabing born again, ito ay isang relihiyon. Noun, pangalan ng isang grupo. Pero dito po sa mga talatang titignan natin ngayon, patutunayan po natin na ang tinutukoy ng salita ng Diyos ay hindi pangalan ng isang relihiyon o pangalan ng isang grupo, kundi isang pangyayari sa buhay ng isang tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Hesus at sinabi, Rabay, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari. Stop muna po tayo dyan. Si Nicodemo po ay isa pong Pariseo. Hindi po ako nagkakamali. Siya po ay leader ng mga Pariseo. Siguro sa panahon natin, Supreme Court, isa siya sa mga justices, if not the Chief Justice, pero po, nagkaroon po siya ng interes sa Panginoong Hesus. Sabi, bakit siya gabi nagpunta? Bakit gabi siya? Kasi binigyan po ng emphasis dito na siya pumunta sa Panginoong Hesus ng gabi. At tinanong niya ang Panginoong Hesus. Most people say, kaya po siya gabi nagpunta sa Panginoong Hesus dahil siya'y natatakot. Being the ruler of the Pharisees, parang tandaan po natin ng mga Pariseo, tataas po ng tingin nila sa sarili nila. Tapos siya lalapit sa Panginoong Hesus na isang anak ng karpintero. Tapos sasabihan pa niya ng guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. So, curious si Nicodemo, out of curiosity talaga, marami na siyang naririnig about this Jesus na Jesus of Nazareth na nagpapagaling, na nagtuturo doon sa Jerusalem, doon sa Israel. Nagkaroon siya ng curiosity. Pero ang sagot sa kanya, ang hirap intindihin. Ang sagot ng Panginoon, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Alam niyo po, si Nicodemo, nasa kanya na po lahat. Ang kapangyarihan, karunungan, pero malamang sa mas malamang, may kulang sa buhay niya. Ganon din po tayo. Alam niyo po ba ang mga taong matagumpay, ang mga taong maunlad, mayaman, sikat, pero wala ang Kristo sa buhay nila, may kulang. Ganun po yun. No? At isa pa, kinakailangan, sabi ng Panginoong Hesus, kinakailangan ipanganak na muli. Bakit kinakailangan na ipanganak na muli? Dahil ang mga tao po ay patay. Anong patay? Patay spiritually. Doon pa po sa Hardin ng Eden, sinabi na po ng Panginoon yan sa tao. Pag kinain ninyo ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama, walang salang kayo'y mamamatay. At sinabi rin ni Pablo sa mga taga-Efeso, noong una, kayo'y mga patay dahil sa inyong pagsalangsang, dahil sa inyong mga kasalanan. At sinabi rin niya sa mga taga-Roma, ang lahat ay nagkasala.
at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan po yung kalagayan ng tao. Bakit kinakailangang ipanganak na muli? Mamaya tingnan pa po natin yung mga sumunod na talata. Ito na po ang response ni Nicodemo sa chapter 3 verse 4 hanggang sa mga sumusunod. Nagbigay po ang Panginoong Yesus ng pahayag na tandaan mo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, Jesus Christ was talking about spiritual matter. Pero Nicodemus was thinking of what? Physical matter. Siguro habang kausap siya ng Panginoon, ni-imagine, paano papasok sa tiyan ng nanay ko? Paano mapapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa kaya siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemus. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. All of you must be born again. Nakikita ninyo, ngayon pa lang, nalilinawan na sa atin. No? Kinakailangang mangyari sa inyo yung muling pagkasilang. Kinakailangang mangyari sa inyo yung pag-born again. Malibang ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian. Ngayon, ano naman to? Nakakalito na naman. Kinakailangan ipanganak sa tubig at espiritu? Ang ibig bang sabihin yan, kinakailangan magpabautismo muna ako bago ko makamtan yung kaligtasan? Hindi po. Okay, lilinawin natin, no? Hindi po yan ang tinutukoy ng Panginoong Hesus. Hindi kinakailangan ng water baptism or pagpapabautismo sa tubig upang makamtan ang kaligtasan. Okay? Ang water baptism, ginagawa po yan kapag ikay tunay ng sumampalataya sa Panginoong Hesus at ipinapahayag mo na ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesus kaysa sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Hindi requirement ang water baptism para makamtan ang kaligtasan. Anong ibig sabihin nitong tubig at espiritu? Tayo pong lahat na nakaranas ng ipanganak at nakaranas ng mga nakapanganak. Ano yung isa sa mga unang nangyayari pag kayo po ay manganganak? Puputok ang panubigan. Yan. Yan po ang tinutukoy ng Panginoong Hesus. Tubig, yung physical na kapanganakan. Espiritu, spiritual na kapanganakan. Okay? Bakit mo sinasabing yung tubig, physical na kapanganakan? Ang verse na rin po ang nagpaliwanag. Sabi, ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So, ang tinutukoy po ditong tubig ay yung physical na kapanganakan, at espiritu ay yung spiritual na kapanganakan. Kung hindi mangyayari yan, sabi, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Laman, ang laman ay laman. Yung kapag kakapanganak sa atin ng ating mga nanay, physical or laman. Tayo isinilang sa physical at sa tubig. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kailangan lahat kayo ay ipanganak na muli. So ito pa po ang explanation ng Panginoong Hesus sa verse 8. Kasi parang siguro nawawari niya, nahihirapan si Nicodemo, bagamat siya napakatalino, nahihirapan siyang unawain yung sinasabi ng Panginoong Hesus, you must be born again. Sa verse 8, sabi ng Panginoon, umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan papunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Okay, stop muna po tayo doon. Ano?
Meron na po ba sa inyo nakakita ng hangin? Kasi sabi ng Panginoong Hesus, hindi nakikita. Si Nicodemo sigurado hindi pa rin nakakita. Kayo po ba nakakakita na kayo ng hangin? Paano nyo nalalaman na may hangin? O sige nga. O, mga dahon. Pagka may buhangin na gumaganon, yung ipo-ipo, o ano ba tawag doon? Buhawi, di ba? Alam mo, may hangin. Kapag yung buhok gumagalaw, may hangin. Di ba? Ikaw mismo, pag tinamaan ka ng hangin, nararamdaman mo. Okay? Yan po ang gustong ipakita ng Panginoong Hesus sa mga taong ipinanganak na sa Espiritu. Pinaliwanag niya na yung sa laman ay sa tubig Yun yung physical Sa spiritual naman, ito yung nangyayari sa tao na nagkaroon na ng spiritual na kapanganakan. Kung paanong yung hangin hindi mo nakikita, pero nakikita mo yung epekto ng pag-ihip ng hangin, nararamdaman mo na may hangin. Hindi mo alam kung saan nanggaling yun. At hindi mo rin alam kung saan mag-e-end. Pero alam mong may hangin. Diba? Ganon din sa spiritual birth. Tapos na po tayo sa physical, yung tubig. Sa spiritual naman, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ganon din naman sa espiritu, sa pinanganak sa espiritu. Mahahalata mo, mararamdaman mo kung itong tao na ito ay nagkaroon na ng spiritual birth. Kaya po ang pagiging Kristiyano, dapat nahahalata. Ang saklap nun, ay, totoo, Christian ka? Bakit ganyan? Diba? Mas masarap yung sabihin, Christian ka, no? Mananampalataya ka ni Jesus, no? Di ba mas masarap yung ganun? Kesa yung sasabihin, totoo, Christian ka? Bakit? Kung ganun ang kasunod, kabahan ka na. Ibig sabihin, hindi nakikita, hindi nahahalata, hindi nararamdaman sa buhay mo na nagkaroon ka ng spiritual rebirth. Hindi ka ipinanganak hindi mo naranasan pa yung ipinganak sa espiritu. Sana naintindihan ninyo. Okay? Dahil medyo mahirap po itong unawain. Okay? Ulitin ko po. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo naman alam kung saan ito nanggaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman sa Israel? Hindi mo maunawaan ang mga bagay na ito? Sabi ng Panginoong Hesus, pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Yan. So ang Panginoong Hesus na nakikipag-usap po siya kay Nicodemo, silang dalawa lang ang nag-uusap. Di po ba? Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus na ipinaliliwanag niya yung pagiging born again o yung muling maipanganak ay patotoo namin. Sino kaya ito? Ang iisipin ng iba, malamang yan ang sinasabi ni Jesus Christ na namin yan, ako at ang mga apostol. Pero hindi po. Ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus diyan, ang Godhead. Iisa po ang Diyos, pero may tatlong persona. Kaya di ba, sa Genesis, ang sabi, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Plural, pero iisang Diyos. Gayon din ang pinapatotohanan ng Panginoong Hesus dito. Yung testimony nila. The testimony of the Godhead. Bakit po binibigyang diin dito ng Panginoon? Kasi nakalagay din po sa kasulatan. Mahalaga ang testimony ng dalawa o higit pa. Walang bisa ang testimony ng isang tao. Kapag ikaw ay sasaksi ka, kung ikaw lang, hindi tatanggapin yan. Kinakailangan may kasama kang witness na magpapatotoo doon sa sinasabi mo. Nakalagay po yan sa Deuteronomy. Kinakailangan ng dalawa o higit pang saksi. Ganun po ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito na pinatototohanan niya yung sinasabi ng Diyos
na kinakailangan ng isang tao ay ipanganak ng muli. Verse 12 to 13. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Sino pong tinutukoy ng Panginoong Hesus dito? Siya. Siya ay Diyos, siya ay mula sa langit, at ang kanyang pagpapatotoo ay dapat paniwalaan. Kaya sabi niya sa kausap niya, itong ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo patungkol dito sa mundo, hindi mo na maintindihan. Paano pa kung i-reveal ko sa iyo yung mga bagay doon sa langit? At ako na nagmula sa langit ang nagpapatotoo nito. Verse 14. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So habang pinapaliwanag po ng Panginoong Hesus dito, yung kinakailangan ninyong lahat na muling ipanganak, na ipinapaliwanag niya na kailangan magkaroon ng physical, then spiritual rebirth, at mahahalata sa buhay ng isang tao na nagkaroon na siya ng spiritual rebirth sa pamamagitan ng makikita sa kanyang buhay. Dito naman nagbigay pa ng isang analogy ang Panginoong Hesus sa history, which is alam na alam ni Nicodemo. Binanggit niya yung pangyayari doon sa aklat ng mga Numbers or mga bilang, chapter 21, verse 5 to 9. Ano ba nangyari dito? Ang mga Israelita po, nung nilabas po sila ni Moses, nilabas sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses doon sa Egypt at naglalakbay sila patungo sa Promised Land. Reklamo po sila ng reklamo. Ang dami nilang sinasabi. Pinoprovide naman lahat ng Panginoon yung pangangailangan nila, pero reklamo pa rin sila ng reklamo. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng napakaraming ahas. Makamandag na ahas, ang sabi. At nang nagpadala ang Diyos ng maraming makamandag na ahas, maraming natuklaw at namamatay ang ilan. Kaya sila'y umiyak sa Diyos. Kay Moses, nagkasala kami sa Diyos. Nagkasala kami sa iyo. Hilingin mo sa Diyos na alisin na itong mga ahas na ito. Kasi mamamatay silang lahat eh. Ang isang ahas, kaya pumatay ng dami niya sa ilang saglit lang. Anong ginawa ng Diyos? Sabi niya kay Moses, gumawa ka ng tansong ahas. Itali mo sa isang patpat at itaas mo. Ang sino mang tumingin sa tansong ahas na nando sa taas ng patpat ay maliligtas. Yan po yung mangyayari na binigay na analogy ng Panginoong Hesus na kung paanong itinaas ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din ang anak ng tao kailangang itaas. Doon po sa ilang, nung natuklaw ng mga makamandag na ahas ang mga Israelita, ang Diyos po ang nag-provide ng kaligtasan. Sa paanong paraan? Pag tumingin kayo doon sa tansong ahas, hindi kayo mamamatay sa kagat o sa tuklaw ng ahas. Nagbigay po ang Diyos ng provision sa kanila. Kaya dito naman po, sinasabi ng Panginoong Hesus, ganun din sa Kanya. Siya din ang provision ng Diyos para sa kaligtasan. Kung paanong yung mga Israelita kinakailangan lamang tumingin, ay maliligtas na sila sa kamatayan doon sa tuklaw ng ahas. Gayon din naman po sa Panginoong Hesus. Ang sinong sa Kanya ay sasampalataya, maliligtas. Sabi 14, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita po ninyo yung illustration na pinakita ng Panginoon? Yung mga natuklaw ng ahas at ayaw maniwala, naturalmente hindi sila titingin. Ano nangyari sa kanila? Namatay sila sa tuklaw. Gayon din sa sinasabi ng salita ng Diyos, na kung ang sino mang sumampalataya sa Panginoong Hesus, may buhay na walang hanggan. Yung mga hindi naniniwala, titingin ba yan? Mananalig ba yan? Hindi. Hindi nila makakamtan ang buhay na walang hanggan.
Pero ang mga sasampalataya, ang mga mananalig, maniniwala, makakamta nila ang buhay na walang hanggan. Yun po yung sinasabi ng Panginoong Hesus. If people would look to Jesus Christ in faith, they will be saved. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. 16. Sabi dito 16 to 18, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basically, Jesus Christ is giving Nicodemus hope. Pinakikita niya kay Nicodemus na gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isang anak, which is sino yon? Ang ating Panginoong Hesus. At kung sino man daw, ibig sabihin, open for everybody. Ang sino man na sa Kanya ay sumampalataya, hindi mapapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. This is the good news. The hope for every man. I am a big-time sinner. Ang haba ng listahan ko ng utang ng kasalanan. Parang wala na akong pag-asa. Pero anong sinasabi ng pangako ng Diyos? Gayon na lamang kasi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay niya yung anak niya. Yung anak niya ang manunubos. Kapag ikay tinanggap mo itong bagay na ito, tinanggap mo itong katotohanan na ito, hindi ka na mapapahamak. Anong meron ka? Buhay na walang hanggan. Yan yung pag-asang dinidiin ng Panginoong Hesus kay Nicodemo. Tapos sabi pa ng Panginoong Hesus sa 17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan. No? Nalinaw ba, no? Naparito po siya, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan. Kung paanong sinabi po ng Panginoong Hesus kay Zacchaeus sa Luke 19, no? The Son of Man came to seek and to save the lost. Hindi pa ito kasi yung time para dumating siya upang humatol eh. Dahil hindi po yan ang plano ng Panginoon sa unang pagparito ng Panginoong Hesus eh. Hindi pa siya hahatol eh. Naparito siya bilang the Lamb of God, Kordero ng Diyos, na inalay ang kanyang sarili. Bakit? Upang magkaroon ng pag-asa ang mga tao na maligtas. So, Jesus Christ came to save us. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Malinaw po. Nung tayo po ay hindi sumasampalataya pa sa Panginoong Hesus, may kahatulan na po tayo. Ano pong kahatulan yon? Impyerno. Walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno noon nung hindi pa tayo nananalig sa Diyos. Kung inabot tayo ng kamatayan noon na hindi pa tayo sumasampalataya sa Panginoong Hesus, habang panahong pagdurusa sa apoy ng impyerno. Pero sabi dito, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Gaya ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, there is now no condemnation. Wala nang kahatulan ng parusa sa mga nakipag-isa na kay Kristo, sa mga sumampalataya na sa Panginoong Hesus. Napakapalad natin. Dahil nasumpungan tayo ng habag at biyaya ng Panginoon. Tayo'y sumampalataya sa Kanya. Tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Hindi na natin tatanggapin, daranasin yung sinasabing kahatulan ng parusa. Ngayon po, saan pa po natin makikita yung pagkakabanggit dito sa usap nila ni Nicodemo? Kasi pagtapos po nilang mag-usap,
Hindi na ulit nabanggit si Nicodemo. Pero nabanggit po siya sa chapter 7. Nung ang mga Pariseo po ay nag-uusap-usap, dahil gigil na po sila sa Panginoong Hesus, gustong-gusto na nilang mapahuli at mapapatay ang Panginoon. Nagsalita po si Nicodemo sa kanila. Kumbaga sa atin, ma'am, ano ba tawag doon? A man is presumed innocent until proven guilty. Parang, tama ba ako English? Hindi pa pwedeng sabihin na ang isang tao ay guilty hanggat hindi pa napapatunayan or hindi siya dumadaan saan? Sa due process. Ganun ang sinabi ni Nicodemo sa mga kasama niya. Hindi ba legal? Legal ba o illegal? Nahahatulan na natin ang isang tao nang wala man lang tamang paglilitis. Yun yung inaano ni Nicodemo, pinagtatanggol niya ang Panginoon. Pero hindi pa po siya lantad na sumasampalataya. Kasi piniingatan pa rin niya, malamang yung kanyang posisyon, yung kanyang reputasyon, pero isang kapahayagan na ito na siya ay meron ng pananalig. May bunga sa buhay niya yung encounter nila ng Panginoong Hesus, yung kanilang pag-uusap doon sa chapter 3. Kailan pa ulit nabanggit si Nicodemo nang ang Panginoong Hesus po ay namatay na doon sa krus? Si Nicodemo po, sinamahan si Jose na hiningi kay Pilato ang bangkay ng Panginoon upang mabigyan ng disenteng libing ang Panginoong Hesus. Sino kasama ni Jose? Si Nicodemo. Dito po, hindi naman niya inililihim yung kanyang kalagayan na siya'y tagasunod. Kasi kung hindi siya tagasunod ni Kristo, kung wala siyang pagmamahal sa Panginoong Hesus, sa tingin niyo, sasama siya kay Jose? Nahihingiin kay Pilato yung bangkay ng Panginoon? Hindi. Tayo, hindi naman natin gagawin yan kung sa taong wala tayong pagmamahal or malasakit or what Pero dito, sa John chapter 19, verse 38 to 40, sinamahan o kasama si Nicodemo ni Jose na hiningi ang bangkay ng Panginoon. Ano dala ni Jose? 30 kilo ng mga spices. Kasi wala pa namang formalin noon. Mga spices po ang ilalagay po nila sa bangkay. Sino naghanda? Si Nicodemo. Just to show na meron po siyang pagmamahal sa Panginoon. Si Nicodemo po, sabi ko nga po kanina, makapangyarihan siya, mayaman, ang taas ng posisyon niya, pero hindi pa rin kumpleto yung buhay niya. Kinakailangan pa rin niya ang Diyos sa buhay niya. Wala pong tao na hindi kayang abutin ng kamay ng Diyos. Kahit gaano kakaraming naging kasalanan mo, kahit gaano kalaki ang mga naging kasalanan mo, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Hindi po nais ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Hindi po nais ng Diyos na may dumana sana nang walang hanggang kaparusahan. Kaya nga ibinigay niya yung anak niya. Yung anak niya ang nagbayad. Pero sadly, hindi po lahat ng tao tinanggap ito. Hindi po lahat ng tao ninais na maranasan yung muling pagkapanganak. Kaya po, minsan nakakaisip siguro tayo ng, yung tao na yun, tingin ko hindi naman maliligtas yan. Yung tao na yun, saksakan ng sama. Tingin ko, hindi sasampalataya sa Diyos yan. Naniniwala kayo may ganon? Totoo po, may ganon. Pero, the arms of God is not too short to reach. Si Pablo, di ba? Ano ginagawa ni Pablo? Pinapapatay niya ang mga Kristyan. And yet, siya ang ginamit ng Diyos bilang apostol na aabot sa mga hentil. Dahil po, ang nais ng Panginoon, ang mga tao na kanyang nilikha, binigyan ng buhay, ay makasama niya doon sa kanyang kaharian. Unbelievers of Jesus Christ will be born once, but they will die twice. And believers of Jesus Christ will be born twice and will die once. Ano po ibig kong sabihin din Yung mga hindi po sumasampalataya sa Panginoong Hesus, isang beses lang ipanganak yan. Kailan? Nung iniluwal ng kanilang nanay. Pero 2 beses mamamatay. Ano yung 2 beses mamamatay? Una, itong katawan, mamamatay ito. Ano yung pangalawa? Doon sa walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Ang sabi ng Bible sa Revelation,
This is the second death. Ngayon naman, yung mga mananampalataya ng Panginoong Yesus, 2 beses isisilang. Ano yung una? Ililuwal ng ina. Ano yung pangalawa? Sa spiritual. Paano yung pangalawang kapanganakan? Nasa spiritual. Patayin na yung lumang pagkatao mo. Wala na yan. Yung iyong bagong pagkatao na ang mamumuhay ngayon. Kaya nga anong larawan nung kapag ka ikay mananampalataya na nagpa-baptize ka, patay ka na, yung lumang pagkatao mo, inilibing na. Kaya aahon sa tubig dahil ang umahon ay yung iyong bagong pagkatao na. Yan yung dumanas na ng pagiging born again. Okay? Pero isang beses lang siyang mamamatay. Anong kamatayan yan? Yung kamatayan ng katawan na ito. Dahil ang kaluluwa ng mga sumampalataya sa Panginoong Hesus, hindi mamamatay. Ipinangako ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po, mga kapatid, tingin nyo ba, lahat tayo naranasan na natin yung pagiging born again? Nahihiya po ba tayo na tawagin tayo ng ibang tao na born again? Sabi ng Panginoong Hesus, you must be born again. Hindi ka pumasok sa relihiyon, kaya ang tawag sa iyo born again. Linawin po natin, hindi ka pumasok sa relihiyon, kaya tinatawag kang born again. Kundi, naranasan mo yung habag at biyaya ng Panginoon, ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay. At dapat itong bagong buhay na to ay halata. Okay? Pagdating po natin sa langit, pag nakausap ninyo sa Nicodemo, tingin nga, doon ba si Nicodemo? Andun po si Nicodemo. Ngayon, kung alanganin ka pa na makikita mo si Nicodemo, kailangan sumampalataya ka muna sa Panginoon. Tanggapin mo na si Jesus Christ ay namatay sa krus dahil sa iyong kasalanan, nilibing at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Kasi kung hindi mo paniniwalaan yan, hindi mo makikita si Nicodemo sa langit kasi hindi ka makakarating ng langit. Pero kung sasampalataya ka, tatanggapin mo ang mabuting balita ng kaligtasan, magkikita kayo ni Nicodemo sa langit. Salamat sa Panginoon. Ngayon, nalilinawan po tayo. Ano yung ibig sabihin ng born again? Okay? Hindi po ito pangalan ng isang grupo o relihiyon. Ito po ay pangyayari sa buhay ng isang tao na sumampalataya sa Panginoon.